So what's up mga ka-sounds, no? So for today's video, ang gagawin natin is mag-treat tayo ng cone. Treatment ng cone para tumibay o para protection na rin sa mga ulan-ulan. Kasi minsan pag outdoor yung mga event natin or sa outdoor tayo magsiset up. So kung ulan, so naambunan siya. So kahit sa ganung kondisyon ng weather natin is mapoprotection na natin yung speaker natin. Parang ano siya, waterproofing na rin. Ayan. So, without further ado, let's go! Yan, so dalawang speaker. Yan. So, meron tayong dalawang speaker, tapos lalagyan natin ng ano, yung mga ingredients natin sa pag-treat ng speaker. Tapos, rugby, kahit anong brand, pwede yan. Tapos, gasolina. Yan, gasolina. Galing sa motor ko, guys. Yan. Tapos, enamel na pintura. Yan. Tapos, mga brush. Kahit anong size, pwede na. Tapos, ito, optional lang naman para madali nating makuha yung pintura. Okay. Lagay natin dito yung una, 1:1 yung ratio, guys. Open natin. Yan, pwede siguro yan. Basta 1:1 lang. Tapos, gasolina. Yung mga 20 ml to. 20-30 ml. Yan. Tapos, saluin na natin, guys. Mekos-mekos mo na yan. Yan, mekos-mekos mo yan minsan. Tapos, yung iti-treat natin speaker, guys, ito. Crown. GH105. Para wala yung mga bukol-bukol. Yan. Dapat mahalo na mabuti, guys. Yan. So, before mag-apply, guys, yan. Linis muna para wala yung mga alikabok. So, yung huli nating ilagay, itong enamel. Kahit mga 10 ml lang pwede na. Para magkakulay itim yung rugby natin or yung pang-treat natin. So, ito lang yung mga ingredients kayo. Enamel na black paint, ito rugby, tsaka yung gasolina. Ayan, so open natin. Ito optional lang naman yung itong syringe, guys. As long as na magkakulay lang yung ginawa nating pang treatment sa speaker. Kulay ito. Tapos, again, mekos-mekos mo na yan. Yan, mekos-mekos mo yan. Ito yung speaker. Linis muna para walang alikabok. Yan. Okay, then. Yan, ready nang lagyan. Medyo malapot, guys. Okay yan. Okay yan. So, rekta na. Mga pala kayo, disclaimer lang nga, hindi ako expert. Bale, ito lang yung nalaman ko kung paano mag-treat ng cone. And, tingin ko, effective naman. Lahat ng speaker ko, ito yung ginawa ko sa lahat ng speaker, guys. And, napansin ko, hindi siya madaling mabasa. Kasi pag umuulan, tapos naambunan siya, hindi siya madaling mabasa. Hindi madaling ma-absorb yung tubig.
So, dagdag tibay na din sa mga speakers natin. Yun lang naman natin gusto natin sa speaker natin. Yung madagdagan yung tibay niya. Lalo na pag outdoor. So, pag outdoor, hindi natin maiwasan na uulan. Pero kung malakas naman talaga yung ulan guys, so ligpit mo na lang. Pero yung mga ambon-ambon lang, hindi talaga nakaka-penetrate yung tubig sa speakerphone. Hindi talaga lulusot yung tubig sa ilalim. So, kung dito lang yung mababasa, so okay lang, safe pa rin yung speaker. So, malaking tulong na din itong gagawin natin sa speaker, yung pag-treat natin sa speaker. Yan. Pati yung surround, yung bumper niya, ito tawag nito, yung gilid, lagyan mo na rin. Saka napansin ko guys, pag nalagyan ng ganito, napansin ko lang sa speaker, medyo matigas yung niya, matigas yung tunog niya. Yung hard kick talaga lalabas talaga guys. Lagyan natin ulit yung gas cap. So, yung isa naman guys. So, mekos-mekos muna. Sandali. Tapos lagay natin sa last cup. Ito guys, para sa mga beginners lang to. Kasi meron naman talagang solution or yung para talaga sa speaker cone. Pero since DIY tayo, ito yung mga nalalaman ko. And upon testing, upon yung nalagyan ko yung mga speakers ko, yun yung mga napansin ko, tumibay. Tsaka pag nauulanan, hindi siya madaling mabasa. Hindi siya madaling mapunit or mag-penetrate yung tubig dito sa loob. So, in that case, napoprotection na natin yung speakers natin kahit pa paano. Sensya na kayo sa mga aso guys. Ayan. Tapos lagyan din natin yung mga okay, yan guys. So, second coat na tayo. Yan. Okay pa naman yung solution natin. So, again, mekos-mekos mo muna. Kasi baka may, may mga bukol-bukol yung namumuo. Baka may namumuo. So, para at least man lang, bumalik siya sa, yung pino talaga. Yan. So far, wala naman. So, okay na i-recta to guys. So, same pa rin yung procedure from gas cap. Tapos, palabas. So, ito lang yung, hanggang dito lang yun guys. Yung rubber bump, di na kailangan. So, dito. Okay. Guys, for extra protection lang, mag-mask kayo. Kasi medyo mabaho talaga. Yung amoy kasi ng rugby at gasolina nagko-combine. So, medyo malakas yung amoy. Kaya, mag-mask lang kayo guys. Tulad ko ngayon, parang tumutulo yung sipon ko. Kasi malakas talaga yung amoy. So, extra protection na rin guys, ha. Yan. Magse-second coat kayo guys kung mapansin nyo, hindi na nahawakan yung rugby or yung solution natin. So, yung tinimpla natin kanina guys, tamang-tama lang talaga for second to third coat. Sa D10, pero kung mga D15 na, so dami-damihan nyo lang konti. Okay?
Tapos, tornado mo na yan. Tatawa ko sa... Ayan, so, ikot-ikot mo lang guys. Para pantay yung paghagod natin. Tornado mo lang. Yan, tornado mo insan. So, observe natin mamaya guys kung kailangan pa natin ng third coat. Pero usually, okay na kahit second coat lang. Pero kung gusto mo talaga na mas makapal yung gawin mo ng third coat. Pero okay na yung second coat. So, observe ko na lang kung may mapansin akong kakaiba or anything. Kung kakailanganin pa ng third coat. Okay. And guys, so after 30 minutes, okay na. Satisfied na ako sa ginawa natin treatment ng comb. So, napapansin natin, medyo shiny siya. Medyo shiny yung surround niya or yung pinaka-speaker cone niya. So, itong speaker to lalagay natin sa ginawa natin yung DIY natin na D10. So, may ginawa akong box doon. So, nga pala, thank you Sir Ervin sa pagpapahiram nitong speaker mo. Siya yung nagpagawa ng speaker box natin guys. So itong speaker na to lalagay natin sa pinagawa niyang speaker box. Yan, so abang-abang na lang tayo sa sound check nito. Kasi isa sound check ko din to. Pag natapos na yung box natin, sound check natin to kung ano yung tunog niya. Alright. So yun lang guys mga ka-sounds, mga katoy-toy. Thank you. Alright.